Sa palagay po ninyo ngayong, ano ba ngayon? Bagong taon. Ngayon 2024 kung magpapatuloy ang mga maiinit na batikos at paninira na halos wala ng pakundangan ang Duterte supporters o kanilang followers. Si Vice President Sara Duterte at Secretary ng Department of Education, dapat bang ito'y manatili pa as Secretary ng DepEd? Kasi po ang Secretary ay membro ng gabinete. Ang gabinete po ay yan ay tinuturing na first family ng administrasyon. Diba? Ganun po yun eh. Diba? Kung ikaw ay cabinet secretary, dapat lahat ng ginagawa ng Pangulo, programa, policy, local and national and international na issue, dapat susuportahan mo dahil gabinete ka. Pero sa ngayon, at nitong nakalipas na taon, abay parang nag-iba. Diba? Yung mga statement at galaw ng kampo ng mga Duterte, parang hindi na gabinete o hindi na secretary si Vice President. So, kaya tinatanong ko kayo, sa palagay ba nyo ay dapat pang manatili ang pangalawang Pangulo bilang secretary ng DepEd or mag-resign na lang siya at manindigan na katulad ng kanilang mga followers na kung may nakikitang mali, di batikusin nila at kanilang sabihin kung anong gusto nilang sabihin laban sa administrasyon. Kasi hindi naman po maganda tingnan na yung pangalawang Pangulo ay member ng gabinete, tapos yung kanyang followers at supporters na identify naman talagang kanilang kampo ay walang humpay. Walang tigil ang batikos. Hindi nga sila nag-holiday. Di ba sinabi ko na doon sa aking mga ibang topic? Walang Christmas vacation sila. Continuous ang mga batikos. Kahit na ang Pasko, nakaraang Pasko, Pasko dahil nga sa ating Panginoon. Wala naman silang ganun eh. Matitindi po ang kanilang mga banat sa administrasyon. Yung iba nga below the belt pa. Personal na issue. Pero alam nating sila'y supporters ng mga Duterte. So wala akong karapatang sabihin siya'y mag-resign. Tinatanong ko lang. Yan para malinaw. Kasi yung ibang mga nagko-comment kapag ito ang topic, negative ka agad, hindi negative ka agad ang comment, hindi alam kung anong ibig sabihin. Nagtatanong lang ako. Okay? Kasi dalawa lang naman ang pwedeng mangyari sa isang posisyon. Mag-resign or tanggalin. Ang magtatanggal dyan kung kinakailangan ang Pangulo. Dahil siya nagtalaga dyan. Kung magre-resign naman ng revocable or magre-resign para hindi naman yung nasa gabinete ka, puro batikos naman ang kampo mo, Vice President and Secretary lang ang makakagawa nun. Kaya wala tayong kapabilidad na sabihin nyo, kundi tayo ay nagtatanong lang. Kayo ay tinatanong ko lang. Okay? Sa palagay nyo, mga Pilipino dito at sa abroad, dapat pang manatili ang Secretary ng Department of Education? Hanggang doon lang, kasi yung Vice President, hindi naman pwedeng iwan yan. Elected yan hanggang 2028 yan. Yung posisyon na yan. Katulad ng Pangulo. Silang dalawa, actually sa ilalim ng saligang batas, ay hanggang June 30 ng 2028. Although yung mga support sila nagmamadali, gusto nang palitan ang ating Pangulong Marcos, di ba? Well, kasi nakikita ko, lalo na ngayong taong ito, kung babasihan natin ang nakaraang ilang buwan ng nakalipas na taon 2023, grabe ang mga batikos nila. At ngayon nga lang, ilang araw pa lang ang bagong taon. Nakita naman ninyo yung ginagawa. Hindi ko na iisa-isahin. Namomonitor nyo, nababasa nyo, at napapakinggan nyo ang galaw ng kanilang mga taga-suporta. Kasi ganito po yan sa aking analysis at opinion. Kung walang idea si Vice President diyan sa ginagawa ng kanyang mga taga-supporters or totally
talagang ayaw niya ang ginagawa ng kanyang mga supporters sa pagbatikos sa administrasyon ni Pangulong Marcos, dapat pagsasabihan niya yan. Pwedeng sabihin niya, oy, dahan-dahan kayo, nakakaya sa ating Pangulo. Partner kami bilang Vice President, kapartner ako ng Pangulo, bakit naman yung binabatikos yan? Identify na kayo, kaalyado ko. Dapat ganun. Wala Wala namang narinig tayong pagbabawal. Noong nakaraan taon may sinabi siyang ganon, pero hindi naman sinunod. Ngayong bang taong ito na 2024, i-renew ba ng pangalawang Pangulo ang kanyang panawagan na magkaisa, magtulungan para sa bayan? O kanyang pababayaan at mananatili at titindi pa ang mga batikos ng kanyang taga-suporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Kasi kaya ko na itatanong sa inyo para po sa inyong kaalaman. Pag member ka ng gabinete, pag binanatan ang Pangulo, damay ka. Kasi member ka nga ng family, yung gabinete ay tinuturing na pamilya yan sa loob ng gobyerno. Di ba? Alam nga naman sabihin mo, oy, hindi ako kasali dyan. Kung kayo ay galit sa administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi naman pwedeng sabihin ng sekretaryo na, ay, hindi ako kasali dyan. Sa Pangulo lang kayo galit, hindi ako pwede dyan. Aba, hindi pwede. Member ka ng gabinete. Automatic yan. Damay kayo kapag sinisiraan ng gobyerno ang Pangulo. Kasi ang leader ay ang Pangulo. At kung yung cabinet secretary hindi magtatanggol at magiging wala lang sa kanya ang mga batikos ng kanyang mga supporters at followers, ay anong klase yun? Anong klaseng prinsipyo yun? Anong klaseng kaibigan at kapartner yun? Diba? Kaya nagtatanong ulit ako. Ngayon may idea na kayo. Baka sabihin nyo, bakit ako nakikialam? Hindi, tinatanong ko lang kayo. Ito lehitimong tanong. Hindi ito pakikialam. Binigyan ko kayo lang ng background para magkaroon kayo ng idea. Dapat bang manatili pa ang gabinete ang pangalawang Pangulo o hindi na? Yun lang po. At higit sa lahat, kayo ba'y umaasa na magbabago itong kailang mga taga-suporta? Kung ngayon nga lang na napakainit pa ng taon kapapasok, ilang tulog pa lang ang ating bagong taon. Grabe ho ang kailang mga kaliwat kanang batikos. Di ba? Sabi ko naman sa inyo ang malayang pamamahayag at ang kalayaan ay sinasabi ng batas. Tama yan. Pero may limitasyon. Dapat kinokontrol. Pero pag kinokonsente, pinababayaan, para ding sinabi mong sige lang, hindi yon. Dapat kung may malasakit sa gobyerno, kung member ka ng gabinete at tinuturing mong parte ka ng gobyerno, kukontrolin mo sa mag-itan ng apila sa iyong mga taga-supporters na magdahan-dahan dahil atin itong gobyerno. Huwag niyong siraan ang ating Pangulo dahil kapartner ko yan. Pwedeng yan ang sabihin ng pangalawang Pangulo or kasama ako ng ating gobyerno. Dapat ganon. Wala tayong naririnig pa ngayon. Sana nga. Madinig natin yon. Dahil ang kapayapaan, pagkakaisa, siya pa rin ang susi ng development ng ating bayan. Any comment, reaksyon, basta hindi yung comment o reaksyon na out of the world, kailangan po ay nababagay sa ating topic. Ano bang topic? May tinatanong lang po ako.